Isipin mo, nagdaan ng bagyo, nandirito kami. Nagdaan ng baha, nandirito kami. Kung walang delivery riders, pagdating ng crisis, selected pa. Naglalabas ng listahan, pero wala kami. Saan ba nanggagaling yung mga listahan na yan? Hindi naman delivery rider, pero nakatanggap. Tingin niyo po ba, sir, may mga dayaan na nagaganap dyan sa ganyan po? Eto, pinakamagandang tanong. May house show dyan. Kasi may nakita pa akong no last name. Meron ba yun? Naka-register doon, no last name? Tapos sa unang listahan nakalagay, meron doon, Makati. Pangalan ba yun, Makati? Kung tutusin, mas maganda pa pandemic eh. Yung pandemic noon, walang trabaho pero busog. Ngayon, anong gagawin natin? Magnakaw na lang kaya tayo. Nagtatrabaho kami ng marangal eh. Huwag nyo na kaming antayin na magnakaw, hold up. Napupunta sa gasolina yung kita na dapat na iuuwi na namin. Yan ang status ng delivery rider ngayon. So, hindi namin kailangan magpayaman dito sa ibaba. Sapat na sa amin yung kakain kami ng umaga, tanghali, gabi. Ngayon namin kayo mas kailangan. Yung inaasahan mo sa government na dapat tutulungan ka, napahirapan. Putik yan. Dito sa customer na to, simpleng tao lang. Pero malaking tulong yung ginawa niya. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako nga pala si Kuya Jameson, isa sa bakbakero. Kasama niyong delivery rider. So, magandang araw sa inyong lahat. At eto na naman. Kahit saan, talagang napakahirap na pinagdadaanan natin ngayon. Sitwasyon natin, lalong-lalo na ngayon, sobrang taas ng bilihin na especially sa gasolina, crudo. At ito yung pinagdadaanan natin ngayon. Sobrang hirap dahil nandito na naman tayo sa krisis. So itong krisis na to, isa sa nagpapabigat sa atin, mga delivery riders, mga drivers. At alam natin, unang-una, itong gasolina at ang crudo, diesel na to, yung pangunahin natin na ginagamit para matustusan natin yung pagbiyahe, para makapagbiyahe tayo na maayos at syempre, para matustusan natin yung pangangailangan ng ating bawat pamilya. So, kaya ito, napakahirap na pinagdadaanan natin ngayon. Sobrang taas at sana matapos na yung ganitong krisis dahil sobrang pahirap sa atin tong ganitong sitwasyon. Lalong tumataas at kahit papano, medyo bumababa, pero sana matapos na yung ganitong krisis na pinagdadaanan natin. Dahil po nga yung na-mention po ninyo na yung sa krisis po, paano po ba naapektuhan yung pang-araw-araw po ninyo? Sobrang apektado kami kasi unang-una, dati ang gasolina namin, 250 pesos. Umaga hanggang hapon, mapoprovide na namin yung pangangailangan namin. Hindi pa kami ganong pagod noon kasi sa umaga babiyahe kami, maraming booking, then tanghali, hapon. Pwedeng umabot yung 250 pesos. Noon, wala pang krisis. Yung 250 pesos natin ngayon dito sa gasolina, halos hindi naaabot ng maghapon. Kasi mula Manila, based sa experience ko lang, mula Manila papuntang Bulacan, 200 mo, kulang pa. Hindi ka pa nakakarating doon sa pinaka-drop off mo, magpapagasolina ka na naman. Yan ang status ng delivery rider ngayon. Sobrang pahirap. At halos napupunta lang lagi sa gasolina. Instead na kahit papano, naiipon na yung kita namin. Meron na kaming kita sana. Kaso, napupunta sa gasolina yung kita na dapat na iuuwi na namin para sa pamilya. Kung ano po, sir, kung ipagkukumparan po natin, yung kita niyo po dati bago po yung krisis sa gasolina, sa kita niyo po ngayon, gaano po kalaki yung difference po? Sobrang laki. Kasi yung difference nito dati, umaga hanggang hapon lang, may mahigit 1,000 ka na. Malinis na, kahit papano, malinis 1,000. 1,500 kakayanin mo kung sasagad ka pa. Pero ngayon, sa sitwasyon ngayon, dahil nga sa sobrang taas ng gasolina, yung 1,000 napakahirap kunin. Makukuha mo yung 1,000 sa umaga, tanghali, hanggang hapon. Pero yung 1,000 na yon,
gross income pa lang. Wala pa sa net yun kasi gasolina natin, 400. Tapos yung kaltas pa. Magkano, syempre, kailangan mo rin gumastos, kailangan mo kumain para may lakas ka sa maghapon na biyahe mo. Ang maiuwi mo na lang halos sa 1,000 makukuha mo mula umaga hanggang hapon. 200, 300, ganyan, pahirapan pa. So, kaya ang gagawin mo ngayon, mag-extend ka ng lakas, mag-extend ka ng oras para madagdagan yung kita mo. Ang problema ngayon dito, pag sinanggad mo, nag-extend ka ng oras, posibleng madisgrasya ka na. Siyempre kasi pagod ka na eh. Pagod ka na, gusto mo pang kumita, mag-extend ka, posibleng may mangyari na sa'yo pag sinagad mo pa ng gusto yung oras at pagod mo. Dahil po dito, no, may natutulong po ba yung gobyerno o kaya yung kumpanya na pinagtatrabahuan po ninyo? Sa ngayon, sobrang dapat pagdating sa ganito sana, kahit papano, pagmalasakitan naman sana ng mga delivery apps, yung mga riders. Kasi unang-una, itong riders kasi na to, mga nagtatrabaho yan eh. Kung tutusin, yung tulong na galing sa inyo, galing sa government, is kaya namang kitain ng mga delivery riders yan. Kaso nga lang, sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga ng tulong ng mga delivery riders. Ang sana lang, wag naman natin sanang pahirapan yung mga delivery riders, mga drivers. Kasi unang-una, nagtatrabaho naman yan. Hindi naman sila totally mabuhay na manghihingi lang sa mga gobyerno, sa mga literal na nagmamayari ng mga apps. Hindi naman kami manghihingi, mabuhay sa manghihingi na ganito, na kailangan namin ng ganito. Kasi kung tutusin, kaya namin kitain yung ipinamamahagi natin, pinamamahagi nyo ngayon, kaya namin pagtrabahuhan yan. Kaya sana kung tutusin, lahat ng mga lihitimo, sana maambunan, matulungan man lang. Kasi kung tutusin, napakalaking bagay nito. Kahit papano, makabawas man lang sa gastusin. Yan, ganyan. Kahit papano, makapag-extend man lang ng panghanap buhay itong mga kasama naming bakbakero, mga delivery riders, gano'n. Kayo po ba personally may nakuha po ba kayong ayuda? Sa ngayon, as of now, wala. Medyo masama nakakasama ng kalooban kasi isipin mo, mantakin mo nagdaan ng bagyo, nandirito kami. Nagdaan ng baha, nandirito kami. Kung walang delivery riders, sinong kukuha ng mga gamit ng mga tao? Kung walang Tapos ngayon ganito, pagdating ng crisis, selected pa. Kami, as mga delivery riders na bumabakbak, para sa amin, masama sa kalooban namin yung ganun. Kasi, imagine isipin mo, dumadaan ng baha, andiyan kami, tapos ngayon, sobrang init, nandiyan kami. Tapos pagdating ng tulong financial, pahirapan, tapos ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin kami, ni sa listahan, wala. Kaya yun, medyo nakakasama ng loob kasi kung tutusin, isa kami sa mga bakbakero nyo, bakit parang pahirapan? Na-mention po ninyo yung selected po. Ano pong ibig niyo po sabihin po? Selected. Ito yung selected na hindi ko rin maintindihan eh. Bakit may mga selected pang ganyan? Kasi kung tutusin, kung sino pa yung mga matatagal eh. Mga matatagal ng delivery riders, drivers. Minsan may nagsasabi sa akin, may nakausap ako. Sir, 5 years na akong delivery rider eh. Simula noon sa pool hindi ako nakatanggap ng ganun. Kaya sa ganun hindi ko maintindihan bakit ganun, kailangan pang piliin. Tapos kung sino pa yung mga baguhan, yun yung mga nakatanggap. Samantalang kung sino yung talagang bumabakbak, umaabot ng gabi, madaling araw dyan sa lansangan, yun pa yung mga nawala. At saka ito, yung mga nangyayari ngayon. Bakit ganun? May mga nag-message sa akin, may mga nakausap ako. Hindi naman delivery rider, pero nakatanggap. Nagtitinda sa palengke, hindi naman lehitimong delivery rider, pero nakatanggap. Siyempre, para sa amin mga delivery rider, masakit yun, malaking sampal yun, pambihira. Nagtitinda ka sa palengke, tapos nakatanggap ka. Samantalang kami nagbibilad, nagpapakahirap. Sinasalo namin yung masasakit na salita ng mga customer namin, tapos kami wala kaming natanggap. Hindi man lang kami naisama sa listahan. Pero hoping na sa mga susunod, sana naman matupad yung pangako sa amin na walang maiiwanan sa amin. Kasi sobrang umaasa kami sa ganito dahil
Pang-extend na lang namin to kung tutusin. Ano po ba yung nagiging proseso nun kapag tatry nyo po kumuha ng ayuda po? Pipila ba yung mga ganun po? Ano po ang proseso? Bali, sa ngayon kasi, ang sinusunod naming guide is kailangan maglalabas sila ng listahan para malaman namin kung qualify kami. Ang hindi namin maintindihan, bakit kung tutusin, pag listahan ng ilalabas, kami, liheti mo naman kami, dapat makasama kami. Ang problema, bakit ganun? Naglalabas ng listahan pero wala kami. Saan ba nanggagaling yung mga listahan na yan? Saan nanggagaling? Kung listahan na galing sa apps yan, dapat nandiyan kami. Kasi pwede namin ipakita, katunayan. Katunayan na talagang bumabakbak kami. Kasi lahat ng mga drivers, delivery riders, may kanya-kanyang apps yan. Hindi mo madadaya yan. Di ba? Kaya yun ang nakakapagtaka. Bakit pagdating sa listahan, wala kami? Pero may mga kanya-kanya kaming apps, ha? Tingin niyo po ba, sir, may mga dayaan na nagaganap dyan sa ganyan po? Ito, pinakamagandang tanong. Para sa akin lang, ha? Para sa akin, tingin ko talagang mayroon. May house show dyan. Kasi imposibleng wala. Yung kapitbahay nga ng nakakwentuhan ko, hindi naman delivery rider. Pero nakatanggap ng ayuda. Samantalang kami mga bumabakbak, hanggang ngayon wala. Di ba? Kaya hindi kami naniniwala na walang house show dyan. Kasi pangalan lang yan Maglagay ka lang ng pangalan. Minsan nga makikita mo sa listahan, may kadoble pa. Kasi ako, hinahanap ko pangalan ko. Pangalan ko hindi makita, hinanap ko sa delivery services, hindi ko makita. Hinanap ko sa MC Taxi Services, hindi ko makita. Meron ako nakita doon. Isang pangalan, pero magkaiba. MC Taxi nakalista, sa delivery services nakalista rin. Sana all. Sana all na lang talaga. Kaya dyan sa listahan na yan, hindi kami naniniwala na Kasi may nakita pa akong pangalan dyan. Last name. Ang unang-una makikita mo sa listahan kasi, last name, first name, at saka middle initial. Kalahin mo, mantakin mo yan, sa last name nakalagay. No last name. Meron ba yun? Naka-register doon, no last name? Tapos sa unang listahan nakalagay, meron doon, Makati. Pangalan ba yun, Makati? Pangalan ba yun? At saka last name ba yun? Makati. Di ba? Doon pa lang sa listahan yun, sablay May house show dyan. Maraming pangalan dyan na hindi totoo na nandiyan dyan, pero hindi ko alam kung paano diskarte nangyari dyan, kung paano nila na yan. Sablay ang listahan na yan. May nagreklamo na po ba tungkol po doon? Dito sa house show na to, marami. Kasi kung titignan mo sa mga groups, sobrang dami. Kasi nga, ako, kasama ko sa unlisted, tapos merong mga kasamahan dyan na may mga nagre-reklamo talaga kasi hindi lang rin masabi, hindi lang mabanggit yung reklamo na yan kasi sa Facebook lang, sa mga groups, sa mga GC lang yan kumakalat. Kasi kahit anong sabihin mo dyan, wala ka namang boses Walang boses. Walang boses dito sa laylayan. Walang boses dito sa baba. Kaya kahit magreklamo ka, hindi ka rin pakikinggan. Ayun ang mahirap sa atin. Marami. Kahit nakita na, kung hindi nila gusto, pwedeng bulag-bulagan lang ang datingan yan Kahit narinig na, kung hindi nila gusto, pwedeng magbibingi-bingihan lang. Ano pong nararamdaman nyo o reaction po ninyo na ayuda na nga lang dinadaya pa yung kapwa nila? Siyempre, para sa akin, sa house show na to, napakahirap, napakasakit para sa amin, mga nasa laylayan. Kasi, mantakin mo, kami yung dapat na nandiyan dyan, bakit parang inuna pa yung house show? Kung tutusin, mas kailangan namin yung tulong sa ngayon, kaso parang, parang inuna pa yung mga bulsa kaysa sa dapat na gagawin. Huwag naman sanang ganun. Kasi ang totoong nangyayari ngayon, dapat nung mga nakaraan pa kami nabigyan. Kaso, ayun nga, ang problema ngayon, bakit ganun? Parang inuna pa talaga yung parang inuna pa yung bulsa kaysa sa makatulong talaga sa mga taong kagaya namin, mga nasa laylayan, ganyan. So paano po yun, sir? Since ganyan po yung nangyayari, paano po kayo nagsusurvive? Parang bawas gastos na lang talaga, ganun po ba? Bali sa ngayon, mahirap kasing iasa sa at saka mahirap, kung tutusin kami naman, hindi naman kami totally umaasa dyan sa mga yan. Kasi kung tutusin, kaya naman namin kitain yan. Kami, pinagpapaguran namin yan, pinagtatrabahuhan namin yan.
So sa ngayon, medyo talagang may crisis kasi. Kaya ang diskarte namin ngayon, kanya-kanya. At saka kung saan kami mapabuti. At saka yun, kahit medyo mahirap kumita sa ano, talagang suffer na lang rin kami. Pagtsatsagaan namin. At saka kung magkaroon ng pagkakataon na merong magpapaano sa amin, may booking na maganda, utusan kami, yun, dagdag sideline na lang rin yun. Halimbawa, may ipapagawa sa amin yung mga kapitbahay namin, may mga nakakakilala sa amin. Dagdag sa sideline na rin namin yun kasi sa ngayon, sa delivery, napakahirap. Halos parang wala tayong maasahan dito kasi nga dahil sa sobrang taas ng gasolina, wala ka na halos maiuwi. Sa gasolina na pupunta at saka sa kaltas. Kaya yan, yung kaltas-kaltas na yan, madalas pinag-uusapan sa iba't ibang platform yan. Kasi syempre nga naman, crisis ngayon, men. Baka kung po pwede lang, bawasan mo yung kaltas. Kasi iba yung normal na walang krisis. Kung tutusin, mas maganda ba pandemic eh. Yung pandemic noon, walang trabaho pero busog. Ngayon, wala namang pandemic ngayon, krisis pa lang, gasolina pa lang. Sagad na trabaho namin pero gutom pa rin. May mga trabaho kami pero kulang pa rin, di ba? Po sir, nandito po tayo, no? Siguro nakikinig yung ibang mga viewers po. Ano po bang gusto nyo sabihin sa mga nanunungkulan po? Ano po bang gusto nyo iparating sa kanila? Ano po bang dapat gawin nila para matulungan po kayong mga riders po? So para sa mga nanunungkulan. So bilib ako syempre sa mga nagtatrabaho na tapat sa kanilang mga serbisyo. So sana naman kaming mga nasa laylayan, pagdating ng ganitong crisis, huwag niyo namang pabayaan. Kasi kung tutusin kami, hindi naman porke nasa baba kami, wala kaming karapatan mabuhay ng marangya, ng maayos. Kasi kahit papano, hindi namin kailangan magpayaman dito sa ibaba. Sapat na sa amin yung kakain kami ng umaga, tanghali, gabi, at matustusan namin yung pangangailangan ng pamilya namin. Kaya sana naman, kahit papano, kayong mga sa mga nanunungkulan is wag niyo naman kaming masyadong binabaliwala. Lalong-lalo na itong crisis na to kasi kung tutusin, ngayon namin kayo mas kailangan. Ngayon. So, kaya yun, sa mga nagtatrabaho ng tapat para sa bayan, sobrang maraming salamat. Kahit pa paano, sana magpatuloy. Ano po bang klaseng tulong yung talagang gustong-gusto nyo pong maibigay po sa inyo po? Sa amin, sa ngayon, ang tulong kagaya nitong fuel subsidy at cash assistance is napakalaking tulong nito. Kasi kung tutuusin, kaya namin kitain to kung mga walang krisis. Kaso sa ngayon, may krisis tayo. Ito kasi, pwede namin gamitin pang-extend lang. Pwede namin gamitin tong tulong na to galing sa government na mag-extend lang na parang mas madadagdagan lang yung extension yung ano namin sa halimbawa sa pagano nga ng gasolina, 'di ba? Kahit papaano, masusuplayan namin yung mga pangunahing pangangailangan namin sa pagano ng gasolina, ganyan kahit papaano. Kasi the more na kahit papaano may tulong na ganyan, makatulong rin kasi sa amin yan sa pamilya namin ganun. Sa mga panahon po ngayon, no, yung mga kakilala po ninyong riders po, kamusta naman po sila? Ayun, halos kaparehas lang. Pare-parehas lang rin kami ng hinaing dito. Kami-kami na lang rin, halos nagsusuportahan. Minsan, madalas nag-uusap-usap kami. Ganito ginagawa sa atin ng mga pamahalang gobyerno, wala. Tayo-tayo na lang talaga magpapalakasan ng loob kasi kung isa sa atin na parang bibigay, anong gagawin natin? Magnakaw na lang kaya tayo. Yun naman sanang wag na nilang antayin na kasi kami, nagtatrabaho kami ng marangal Huwag nyo na kaming antayin na magnakaw, mang-hold up, para lang mai-provide namin yung mga pangangailangan ng pamilya namin. Kasi pinili na nga namin magtrabaho kahit pa paano, tulungan nyo na lang rin kami. May mga kakilala po ba kayo na huminto na dahil po dito? Marami. Kasi kayo po, di ba na-mention nyo, parang humahaba na yung oras nyo sa pagtatrabaho, parang ubos lahat sa gas. Siyempre po, minsan nakaka-discourage po yun, di ba? Parang ubos na lang lahat dito. Marami. So, para sa akin lang, kung sa akin lang, i-apply ko tong tanong na to, is talagang hinto talaga ako Ang nangyari sa akin ngayon, mag-aantay ako ng magandang booking na papasok, na pwedeng sabayan, para one trip lang ng ganun. Kasi kailangan mong kalkulahin din
yung gasolina mo, gagastusin mo, at saka sa kikitain mo. Kasi kung ang gagawin mo, basta bira ka lang ng bira, gagasolina ka, takbo dito, takbo dyan, pinaka-ending niyan, inabot ka na ng gabi, ang uwi mo, magkano lang? Kulang pa. Eh bukas, ganun na naman. Kaya kailangan ngayon, parang kailangan pag-aralan mo rin yung tamang galaw. Yung gasolina mo, kailangan kwentay mo kung magkano yung papasok sa'yo. Tapos, hanggat maaari, kung mayroong pagkakataon, may mga kapitbahay ka dyan, nauutusan ka na ganito, kunin mo na rin. Kasi kung tutusin, dagdag income na rin yun eh. So talagang namimili na po kayo ng... Sa ngayon, kailangan mo talaga mamili, hindi ka gaya ng dati. Kasi pag hindi ka naging matalino sa gantong paraan, ako, kawawa ka. Baka may uwi mo 100. Bukod po dito, no, meron po ba kayong ibang ginagawang trabaho, yung sideline po bukod sa pag-rider po? Sa akin ngayon, minsan magsiservice ako. Mayroon akong kakilala na magpapahatid sa akin. Servicean ko. Kahit pa paano, malaking bagay yon. Magsiservice ng ganyan. Tapos, minsan naisip ko na mag-apply ako ng trabaho eh. Kasi kung tutusin, lugi talaga. Lugi. Iniisip ko kung maghapon ako dito, bilad ako sa init, lugi ka talaga. Hindi mo alam, wala kang kasiguruhan. Sa ngayon, ang feeling ko, mas maganda ng trabaho eh. Kasi kahit paano, gasolina ka, papunta dito sa trabaho mo, then bubunoy mo yung oras mo, 8 hours, 9 hours. Fix pa. Hindi pa yung gasolina mo. Kadalasan at karamihan sa mga riders ngayon, ganyan ang ginawa. So kahit ako tatanungin, parang mas gusto ko pa mag-apply na lang rin ng trabaho eh. Sa family po ninyo, may naging epekto po ba to? Sobrang laki kasi dati kahit pa paano, makakapag-abot ka ng ganito, makakabili pa sila ng mga gusto nila. Ngayon, sobrang may hihingi sa'yo pa, pingin ganito. Parang alanganin eh. Nak, tiyaga lang tayo, taste lang tayo. Hindi ko naman masabi na sa susunod sahod natin, may pera tayo. Hindi natin masabi gano'n kasi freelancer tayo eh. Tayo mismong gagawa ng dito, kaya kahit pa paano, pinapaunawa ko na lang rin sa mga anak at sa mga kasamahan na ganito, krisis tayo, kailangan natin magtipid. Kasi kung hindi tayo magtitipid, alanganin tayo bukas. Ayan po, no, since nabanggit po ninyo yan. No? Sa inyo po, meron po bang naging psychological effect po sa inyo to? Sa amin, talagang mayroon din syempre. Kasi yung mga ginagawa namin before, na nagagawa namin yung ganito, ganyan, medyo maluwag sa Ngayon talagang sobrang pagtitipid talaga. Saka yung mga dati mong ginagawa na hindi mo na maisip ngayon eh. Ikaw na talaga mag-a-adjust. So sa ngayon po, no, puro malulungkot po yung napag-uusapan natin. No? Yung Oo nga. reality. Meron naman po ba kayong parang, para lang po may contrast, no? Meron po ba kayong parang masayang kwento sa mga delivery po ninyo? Kahit isa lang po para gumaan-gaan naman yung mood. Dito naman sa masayang kwento, medyo kahit pa paano selected, nakakatuwa. Kasi ito, minsan, ikukwento ko yung pick up ko dito sa nag-pick up ako dito sa Sampaloc, nag-deliver ako doon sa parting Bulacan. Wala akong nakitang note doon na additional. As in, wala. Wala rin siya sinabi sa akin na, Kuya, pakibilisan mo yan. Basta dineliver ko lang, gusto ko lang. Dineliver ko doon, natuwa sa akin. Sabi ko sa'yo, 300 pesos lang yung delivery fee. Additional niya, 500. 800 pesos, tuwan-tuwa ako. Talagang, wow. Sobrang maraming salamat, ma'am. So kahit pa paano po, sorry po sir, no? So kahit pa paano po, meron pong mga customer na talagang gusto tulungan din talaga yung mga riders. No? Yes, meron. Kung tutusin nga, sobrang pagka dumating ka sa point na ganyan, merong customer na yung willing talaga nakakaunawa sa Sobrang saya kasi, yung inaantay mo sa government, naunahan ka pa ng customer. Di ba? Yung inaasahan mo sa government na dapat tutulungan ka, napahirapan. Putik yan. Dito sa customer na to, simpleng tao lang. Pero malaking tulong yung ginawa niya. 300 pesos delivery fee. Nag-additional 500. Minsan, kahit na 120 pesos lang, 50 pesos lang yung additional nila, kung tutusin para sa amin, napakalaking tulong nun. Lalong-lalo na kapag bago ka pa makarating dito sa pinaka-drop, yung customer mo nakabang na. Sobrang laking tulong sa amin nun. So yan po sir, no? Ano po bang
Sa ngayon po, ano po ba yung pinaplano nyo sa hinaharap na po? Sa ngayon, wala akong ibang ano ngayon, kundi sana, at saka para sa mga kasamahan ko na rin bakbakero, sana bumalik na yung dati na walang krisis. Kasi kung tutusin, para makapag-umpisa na uli kami, kasi kung tutusin sa ngayon, talagang sobrang namimiss na namin yung gasolina, 49 pesos, 50 pesos. So wala pang 60, sobrang nakakamiss na yung ganun. Kasi kung tutusin, pagka ganito, marami na uling magagawa, at saka kahit papaano, hindi kami ganong hirap sa ano namin, sa trabaho, sa pagdi-deliver. Lalong-lalo na, malapit na magtagulan. Ang hirap nito, pag tagulan na. Kasi, halimbawa na lang, may customer na kailangan maghatid ng bagay o gamit sa ano. Eh, pag inabot pa ng bagyo, kaya tag-ulan, binabaha, tapos mataas ang gasolina, wala na, kawawa na tong customer. Kasi, sino na maghahatid yan? Sino nang maghahatid dyan kung wala nang riders na gustong mag-duty? So kaya yon, sana bumalik na yung dating normal. At yun nga, sana matapos na tong crisis na to. Para sa mga kapwa ko bakbakero, laban lang tayo mga boss. At umasa tayo, makinig muna, saka tayo aalma kapag walang natupad. Kapag walang natupad sa sinabi nila. So kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo mga boss, tayo mga bakbakero, kailangan maging ano rin tayo, maging patient din tayo. Kailangan rin natin muna, syempre, wag yung puro talak. Kailangan rin natin gamitin yung isip natin. Yung talak na yan, yung pag-aalyansa na sinatawag nila, saka lang natin gamitin yan pag wala nangyari sa mga pinangako sa atin ng gobyerno. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!